Hello, good day everyone. Ayan guys, i-voice over ko lang ang itong kaganapan na ito sa araw na ito. Kasi nakalimutan kong i-mute yung, not i-mute, i-on yung aking wind blocker. So akala ko naka-on siya. Nagbibideo ako nung malaman ko wala pala, hindi pala siya naka-on. Kaya masyadong mahangin, ang pangit ang kuha ng aking recording. So ayan, i-voice over ko na lang. So, ito palang araw na ito, pumunta kami sa Calapan. Magre-renew yung asawa ko ng kanyang tourist visa. So, from Puerto Galera to Calapan, parang maabot din siya ng mga 1 hour something. So, maaga pa kami dyan umalis sa Puerto. Kasi nga, may pasukan na ng school. So, busy na siya. So, kaya yun. Nagmotor lang kami dyan. This is second time na pumunta kami sa Calapan para mag-renew ng tourist visa. The first time nung May. So, every 2 months pala kami nagre-renew ng visa, and hopefully sa susunod na mag-renew kami ay hindi na namin kailangan pumunta pa sa Calapan kasi sabi nila meron na daw dito sa Puerto, magbubukas daw. So, hopefully magbukas na nga soon. And expected nila is around July na mag-o-open. So, ayan na nga, sinamahan kami nung caretaker ng bahay para meron kaming idea kung paano, kasi meron silang mga rules para sa motorcycle na nagtra-travel towards Calapan. So, hindi pa namin kabisado yung mga rules nila, kaya nagpasama kami doon sa caretaker. Ayan siya, nasa unahan namin. Ayan. At saka, hindi masyadong bihasa yung asawa ko sa pag-drive ng long distance. Kaya, yan. We're just taking our time na mag-drive papunta doon. Kaya maaga kami umalis para pagbukas ng immigration, kami yung first, which is nangyayari naman talaga kahit lang last time. Kami yung first para mabilis yung wala masyadong pila. At saka wala naman masyadong renew sa Calapan ng visa kasi meron naman first sa Mindoro is sa Calapan lang yung may immigration. And then the second option is you can go to Batangas, which you have to travel by ferry para doon ka rin mag-renew ng visa mo. Or if you're nagkataon na nasa Maynila ka, mas maigi kasi mas nandun na yung talagang immigration sa Maynila. So, pero sa Calapan naman is good kasi mabilis lang siya. Ayan. So, ayan na nga, nagbiyahe kami towards Calapan. So, yan yung mga scenery sa banda dyan sa towards Calapan. Maganda siya guys, especially sa pag nagmotor ka kasi marami siyang tanawin na magaganda. Ayan, tinuturo niya kung saan pupunta kami. Pupuntahan daw namin mamaya papuntang Infinity Farm. Ayan. Maganda daw yun na na parang tourist spot also. So, yan, tinuturo niya. Siya kasi he was born here in Mindoro, kaya kabisado niya lahat. Kaya mas maganda talaga na kasama namin siya para siya yung mag-guide sa amin. At saka in the same time, meron kaming kasama na rin. Ayan. Tignan nyo naman guys, ang ganda ng tanawin sa bike pag nagmotor ka. Yung kanilang bukid, at that time yung mountain view nila is meron pang fog kasi sobrang aga. Ang lamig nga
nung nung time na yan malamig, needed mo ng jacket kasi nga 'di ba pag nakamotor ka is open air, kaya tsaka mahangin, malamig siya. Pero wala kasi kaming mga jacket, kaya t-shirt lang kami kasi nga nakabakasyon kami dito, kaya yun. Pero oh my, talagang nag-enjoy ako dyan sa ride na motorcycle ride na yan. Ayan, meron ka palang madadaanan ng mga little town. I believe this one is San Teodoro. Doon pwede kang mamili ng mga murang mga tawag dito, mga bilihin ng mga meat, ganon. Mas mura dyan banda. Kasi sa Puerto Galera talagang super duper mahal na mga bilihin. Especially now, generally, I think dito talaga sa Pilipinas is mahal yung karning baboy. So, tumataas talaga. Pero mga chicken, vegetables, dyan sa San Teodoro, may nagsabi sa akin na it's cheaper daw talaga. Hindi ko pa naman nasubukan bumili. So, dito banda. Kasi nga, you have to either go there by motorcycle or by jeepneys. So, ayan. Maliit siya na town. Yan, maganda rin. Maano talaga guys, tawag dito, malinis yung kanilang town dito sa mga maliliit na town nila dito sa Mindoro. Ayan, dyan papunta na kami. Dyan meron pa kami madadaanan na smaller town. Pag galing ka ng tawag dito Puerto Galera. Pero yan guys, gusto ko lang pakita sa inyo, at saka bino-voice over ko lang para naman na maintindihan nyo rin kahit papaano yung kinukuha kong video, kasi sobrang lakas ng hangin at ang pangit nung pagka-video ko, kasi akala ko naka-on all this time, akala ko naka-on yung aking wind blocker. Hindi pala siya naka-on, kasi pagka naka-on yung mas maganda sana, kasi talagang pero it's okay in the same time. At least na-explain ko. First time ko nga pala mag voice over dito sa video app na video editing na app na ito. So first time ko, sana be patient with me kasi first time ko, naiilang ako. Pero ayan, I'm trying my best to explain everything to you guys on where we're going and what's the purpose of our road trip. Yan. At saka talagang gustong-gusto kong i-video lahat ng mga pinupuntahan ko, kasi sa sobra naman talagang ganda ng tanawin, I'd like to share it to the world na madami talagang magagandang tanawin sa Pilipinas. Sobra ang gaganda talaga ng place sa Pilipinas. Kaya masasabi ko, I'm proud that I am Filipina and I was born here. I'm very proud of my country. So, ayan. Kaso lang, syempre, sa iba, they have to they have to leave their family, pumunta ng abroad para sa kinabukasan ng mga family nila, para makatulong sila sa pamilya. Ganun. It's the same with me. I have to go to Canada para mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung anak ko. Ayan, siguro naman lahat tayo, gagawin natin lahat para sa ating pamilya, para magbigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Kaya talagang sakripisyo lang ang ginagawa natin para sa kanila. Pero anyways,
enough drama, but so here we go. I'm showing you some more of this beautiful view here in the Philippines. Yan lang, tatapusin ko na. Thank you for coming along with me. And maraming salamat pala sa mga nagsusuporta palagi sa aking videos. Thank you very much. I really appreciate every single one of you. Please comment, share, and subscribe. Pinay in Ontario YouTube channel. Thank you so much everyone sa inyong mga love and support. I really appreciate you guys. Thank you. Walang sawang pagsasalamat. Bye everyone. See you later, guys. Thank you so much. Till next time. Bye-bye.